Ganun siya. Ang Encantadix are not just ordinary viewers of a television show. Engaged. Nagsasabi kung ano ang gusto. Nagsasabi kung ano ang opinion. Nagsasabi kung sana ito. You would read comments, no? Yes. How did you survive this, this kind of a relationship? Ako, I think with a lot of humility. Kasi, syempre, I mean, proud ako sa lahat ng mga nagagawa ko. But there are moments na yung parang, I could have done so much better. Marami akong ganun, dapat ganito yung ginawa ko, dapat ganyan. Pero kasi, it goes to show na, tao lang tayo eh. We're still learning and we're still evolving. And you also know, kasi ako binabasa ko yung comments minsan, you also know na yung mga Encantadix are coming from a space of love. Yes, yes. And I'm sorry to say this, and ownership. Kasi Encantadix po ako eh. Hindi, parang ang hirap, no? Parang ito yung ginagawa niyo. But meron akong take kasi bahagi ako ng paglalakbay na ito. So, I can imagine the pressure. Di ba? Yes, Tito Boy. Gaya nga po ng sabi ni Faith, feeling ko naman lahat kami at some point, nalunod kami sa pressure. Because partly, malaking part talaga, Tito Boy, is yung mga Encantadix na sumusubaybay since 2005. Right. Kabisado nila yung story. Kaya syempre for us, work din po yun for us na alamin kung tama pa ba itong ginagawa ng character namin. And we tried our best, Tito Boy, every time, every scene, binibigay namin yung best namin na alam mo yun, na magampanan yung bawat character dahil alam po namin kung gaano ka-detalyado ang mga nanonood at ang mga Encantadix. Accept naman natin na sa lahat ng gagawin natin, we cannot please everybody. Yes. There will always be bashing alongside all the good things that you will do. But what we did was we really held on to each other. Kaming apat, every time na may pagdadaanan, may hirap na pinagdadaanan yung characters namin, ako personally alam ko, kahit na mahirap minsan, pag nakikita ko silang lumalaban, alam kong kailangan ko lumaban. Ganda nun. You wanna say something? Dagdag ko lang doon dito dun sa mga nagko-komento. Meron kasi mga komento na literal na bash or trash, no, doon sa kritiko. Sa akin kasi malaking bagay na meron kang nababasa na ganito kasi magkakaroon ka ng pagkakataon mag-explore sa ibang perspective. Hindi ka lang nakukulong doon sa particular na iniisip mo na ito yung kailangan kong gawin, ito yung kailangan kong i-develop. Meron kang kailangang i-develop na ibang perspective, pero hindi naman literal nakakalimutan mo yung progress na iniisip mo. Yun